sa ating lahat? The sermon we will be reading this afternoon is prepared by Reverend Mendel Rickief. Siya ay nag-lingkod bilang Minister of the Word sa Free Reformed Churches sa Australia. At kanya itong pinamagatan as the Blessed Hope of Complete Salvation. Pagkahilan niya itong na-reach sa Free Reformed Church of Canscott in Canscott, Western Australia. And before we start, let us start with a prayer. Our Heavenly Father, hallowed be your name. Your kingdom come here on earth as it is in heaven. We pray that this afternoon, you will bless the words that we will hear through the preaching of your word. As it is proclaimed, cause us to understand it, open our eyes, open our ears, and lead us to believe your word, so that we may walk in it every day of our lives in this world. I also pray that you grant me knowledge, wisdom, and strength that I need to deliver this sermon with fear, awe, and reverence, and with a heart full of gratitude to your name, giving you honor, praise, and glory in my words, in my actions, and in my thoughts. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Dear congregation of our Lord and Savior Jesus Christ, nang binigay sa atin ng Diyos ang kanyang sariling anak, binigay din niya sa atin, in Him, ang every blessing in heaven and earth. Binigyan tayo ng Diyos ng exceedingly great promises. We can see it in 2 Peter chapter 1, verse 4. And when God promised us salvation in His Son, Jesus Christ, wala siyang itinabing kahit isang blessing. Tunay, ganap, ang kaligtasang binibigay sa atin ng Diyos kay Kristo. It's filled to the brim, o puno hanggang sa labi. O para mas eksakto, the cup of salvation that God offers to us overflows. Umaapaw ang kopa ng kaligtasan. It is an unending stream proceeding from the throne of God. At mga kapatid, nabubuhay tayo sa pag-asa ng muling pagkabuhay, the hope of resurrection, at sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, the hope of eternal life. Isang realidad na humuhubog sa buong pananaw natin sa buhay, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ginagabayan at dinidirekta ang buong buhay natin, dito at ngayon, ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa talatang ating binasa kanina, sa 1 Corinthians chapter 15, Paul is speaking, talking about this hope, tungkol sa pag-asang ito. Bakit niya kailangang ipagtanggol ang muling pagkabuhay ng mga patay ng may matinding sigasig, di ba? Why does Paul need to defend the resurrection of the dead so much with zeal? Why? Dahil without this hope, we have no hope. Kung wala ang pag-asang ito, wala tayong pag-asa. Kung walang muling pagkabuhay, or resurrection, walang ebanghelyo, walang gospel. Kung para sa buhay na ito lamang tayo nabubuhay, tayo ang pinaka-kaawang-awang tao sa lahat. Nakatuon at nakapako sa buhay ng pinangako ng Diyos sa atin ang pag-asa natin. The life after this life. Dito nakapako at nakatuon yung buhay na pinangako sa atin ng Diyos. The life after this life. Yung buhay pagkatapos ng buhay na ito. Ang pag-asa ito ang nagbabago ng buong buhay natin. Kaya naman kapag nagsasalita ang apostol tungkol sa resurrection of the dead, tinapos niya ito as we have read in 1 Corinthians chapter 15, sa pagsasabing, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. There shall be a resurrection of the dead, we shall be raised, because Christ, our head, has risen.
We shall live because He, our Lord, our head and mediator lives. Kaya meron tayong tiyak na pag-asa ng buhay na walang hanggan. We have a sure hope of eternal life. Therefore, for this very reason, dahil mismo sa katotohanan ito, sabi ni Paul, be steadfast, maging matatag, immovable, hindi natitinag, always abounding in the work of the Lord, laging sagana sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Knowing that your labor is not in vain. Alam natin, o alam nyo, ng inyong mga pagpapagal ay hindi walang kabuluhan. Makikita natin kung paano niya kinokonekta ang ating araw-araw na buhay at araw-araw na paggawa sa pag-asa nito. Nakaugnay sa tiyak na pag-asa ng buhay na walang hanggan ang utos na maging matatag. Initiatinag, laging sumasagana sa paggawa ng gawain ng Panginoon. Dahil meron tayong gantong pag-asa, kaya natin mag-persevere sa paggawa ng gawain ng Panginoon. At ang pag-asa nito ang natutulak sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. On that day, the dead will rise, we will receive an eternal reward, each one according to his own works. It's in Romans chapter 2, verse 6. Bawat isa ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama. That's in 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Remember this, your labor in the Lord is not for nothing. Hindi ito walang kabuluhan. You will reap the fruit in eternal bliss. We are gathering riches in heaven at ginagawa natin ito ng may determination. For our heart is where our treasure is. Oo, lubos na nakatuon at nakapako sa dakilang araw na iyon ang pag-asa natin when the trumpet will sound and the dead be raised. Doon natin tatanggapin ang fullness of the promised life. And thus, tinatalakay ng ating catechism ang dalawang bagay na ito na magkasama, di ba? The resurrection of the body and eternal life. Magkasama talaga yung dalawang ito. Hindi natin matatanggap ng ganap ang fullness ng lahat ng ipinangako sa atin until the day of the resurrection. Naghihintay sa araw ng muling pagkabuhay ang consummation ng ating kaligtasan. Doon, tuluyang malululod ng buhay ang huling kaaway, ang kamatayan. And for this afternoon, I proclaim God's word to you with the blessed hope of complete salvation. And we will know 3 points. First, what it means to be with Christ. Ano nga ba yung kahulugan ng pagiging kasama ni Kristo? Second, the gospel of the resurrection, ang ebanghelyo ng muling pagkabuhay. The third, the gospel of eternal life, ang ebanghelyo ng buhay na walang hanggan. And in our first point, what it means to be with Christ. Kapag may kapatid tayo sa Panginoon na pumanaw, usually we comfort each other sa pagsasabing, he is now with the Lord. O kaya, she is now with the Lord. And it is a great comfort. Diba? Malaking kaaliwan yun. Wala nang sakit. Wala nang pagdurusa yung kapatid natin. Nasa piling na siya ni Kristo. At iyon ang pinakamabuting lugar na maaaring kalagyan ng sinuman. At yan ang unang bahagi ng ating confession sa Lord's Day 22. That after this life, my soul shall immediately be taken up to Christ. My head, in Tagalog, na pagkatapos ng buhay na ito, ang aking kaluluwa ay agad tatanggapin ni Kristo ang aking ulo or our head. At kapag tayo namatay, na daw, kasama na tayo ng Panginoon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng ating kaluluwa ay kasama ng Kristo?
What does exactly it mean when we talk about that our soul will be with Christ? Will our soul be sleeping? No? Matutulog lang ba yung ating kaluluwa? Will we be aware of the glory we enter? Or will our soul be unconscious until the day of the resurrection? May malay ba tayo sa kalulati ang papasukin natin? O kaya magiging walang malay ba tayo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? And where exactly will our souls be? In Hades or in paradise? Saan ba pupunta ang ating kaluluwa? Sa Hades ba o sa paraiso? At simulan natin sa huling tanong. Saan eksaktong pupunta ang ating kaluluwa hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Where exactly will our soul be in that day? Sinabi ng ating Panginoong Jesus sa magnanakaw sa krus. I hope we are all familiar with this. When He was asked, diba? The Lord said, "Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." Ang salitang paradise na ginamit doon, both in Hebrew and Greek, ay tumutukoy sa isang hardin ng hari, or it's a royal garden. Sa New Testament, ginagamit ito bilang symbolic call sa makalangit na hardin ng Eden. It's a symbolic way to refer to the heavenly Garden of Eden. At tatlong beses lang lumitaw ang salitang paradise sa New Testament. It's in Luke chapter 23, verse 43, where sinabi nga, nasa ating kanina. Second place where we read of paradise is where the Apostle Paul says that he was caught up in the third heaven. Diba? The third heaven refers to the highest heaven where God is seated on the throne. It's a Hebrew illustration. The first heaven or the third heaven, doon tumutukoy yung pinakamataas na langit kung saan nakaluklok ang Diyos sa kanyang trono. The first heaven, unang langit daw, is the sky above us. Yung langit, yung mga ulap na nakikita natin, yun yung first heaven for them. Kung saan lumilipad yung mga ibon at lumulutang ang mga ulap. And then there's the second heaven. It refers to the space beyond the sky. So, yung mga ulap natin, di ba, ano yun? Troposphere, yung memory serves me right. Then yung next doon, yung space in the second heaven. And then the third heaven, yung pinakamataas, that's where the throne of God is located. And the third heaven refers to the highest heaven, the dwelling place of God. At doon dinala at si Apostol Pablo in his vision. And thus, when the Apostle says that he was caught up to the third heaven, into paradise, it meant that he entered God's glorious presence in heaven. He does not know whether this happened while he was in the body or whether he was out of the body. Hindi kaya sagutin ni Pablo kung nangyari ba to nang siya ay nasa katawan o nangyari ba to nang hiwalay sa kanyang katawan. But we can find it in 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to 4. And then the third time that we read the word paradise is in Revelation chapter 2, verse 7. It says, "To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." At sa Revelation chapter 22, kahit hindi ginamit yung salitang paradise, this paradise of God, the tree of life in the middle, is again described to us. Malinaw na iyon ang tinutukoy. The throne of God and of the Lamb, and from His throne flows a pure river of water, clear as crystal, and on either side of the river flows the tree of life. Ang trono ng Diyos at ng Kordero, ang ilog ng buhay at ang puno ng buhay sa magkabilang kanin. It is a description of God dwelling place in the midst of His people in heavenly glory with the abundance of life flowing from His throne. That is where that man on the cross entered when he died. Sa araw din yun, sa paraiso, pumasok yung magnanakaw na kasama ni Kristo. At alam din natin kung nasaan si Kristo sa sandaling ito. Nakaupo siya sa kanan ng Diyos in His heavenly temple. And if our soul will be with Him,
That is where our soul shall be. Kasama ni Kristo kung saan siya nakaluklok sa trono. Kaya sinasabi ng Catechism, after this life, my soul shall immediately be taken up to Christ. Where? To be with Him in paradise. Kaya sinabi ng Apostol Pablo na meron siyang desire to depart and be with Christ, which is better, or which is far better. It's in Philippians chapter 1. Sa konteksto ngayon, ang pag-alis sa mundo ito, tinutukoy ni Pablo. Para sa kanya, gain ang kamatayan. Nananabik siyang umalis at makasama si Kristo dahil iyon ang very best place na maaaring maranasan ng sinuman. Iyon ang katuparan ng kanyang pinakamalalim na hangarin. And dear congregation, when we breathe out our last breath here on this earth, agad na dadalhin kay Kristo ang ating kaluluwa. Upang makasama siya, kung saan siya naroon, nakaluklok sa kanan ng Diyos, at doon, maghahari tayo kasama ni Kristo hanggang sa muli ng panahon. Nababasa rin natin ito sa Revelation chapter 20 verse 4, kung saan sinabi ni Apostle John that he saw the souls of the saints living and reigning with Christ for 1,000 years. Ang 1,000 years, 1,000 taon, dinidescribe dito, is again a symbolic number para sa buong panahon ng New Testament, mula sa pag-akyat ni Kristo sa langit hanggang sa kanyang pagdating muli sa lupa, sa kanyang muling pagbabalik. It is the time period in which we are living. At ang mga kaluluwa ng mga banal na namatay kay Kristo are now, ngayon, at this moment, actively reigning with Christ. At kapag bumalik si Kristo sa mga ulap ng langit, sasama niya sila. It's in 1 Thessalonians chapter 1 verse 14. Chapter 4 verse 14. So then, mga kapatid, wala pong natutulog na kaluluwa. Walang sleeping souls sa langit. Kapag sinabi ng scriptures na sleeping ang mga patay, katawan niya tinutukoy ng scriptures. Ang katawan ang natutulog sa libingan. In Daniel chapter 12 verse 2, we can see, many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Dito, inilalarawan ang mga patay na natutulog sa alabok, dust. Katawan natin ang tinutukoy. Ang katawan natin ang bumabalik sa alabok, hindi ang kaluluwa. Ang katawan natin ang inihimlay, ang ating mga katawan ang nililibing, hindi ang kaluluwa. At ang katawan natin ang muling bubuhayin mula sa alabok, hindi ang kaluluwa. Oo, natulog ang ating alabok sa lupa hanggang sa dumating ang oras na bubuhayin muli ng ating Diyos, ng ating katawan. And let no one object this saying that the reference is to people and not to their bodies. Dahil ganito man talaga magsalita ang scriptures. Hindi sinasabi ng scriptures na namatay ang katawan ni Kristo, kundi siya ang namatay. Hindi rin sinasabing inilibing ang kanyang katawan, kundi siya ang inilibing. And it does not say that his body was raised, kundi siya ang muling nabuhay. When it is said that he was in paradise, tinutukoy siya kasama ang kanyang kaluluwa. When it is said that he was in the grave, tinutukoy siya kasama ang kanyang katawan. Kaya kapag nasa libingan ng ating katawan, nasa libingan tayo. Ngunit sa parehong oras, hindi rin tayo nasa libingan.
kundi nasa langit. Nasa libingan ang ating katawan, ang ating kaluluwa ay nasa langit. Walang natutulog ng kaluluwa sa libingan. At wala rin natutulog ng kaluluwa sa langit. At doon naman sa sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa those who have fallen asleep, who sleep in Jesus in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 14, kalagayan ng katawan ang tinutukoy sa libingan. Inihihimlay tayo sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin, hindi tuluyang nawawala ang ating mga katawan. Maaaring masunog ang ating katawan, madurog sa pagsabog sa digmaan, o matunaw sa kalaliman ng dagat. Ngunit pagbalik ni Kristo, muling babangon ang mismong alabok natin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan. Dear congregation, lang pinangaral ng Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa mga tao sa Athens. Nakinig sila sa kanya hanggang sa binanggit niya ang resurrection. Nakinig yung mga taga-Athens kay Paul until such time na resurrection na yung kanyang dinidiscuss. At nang kanilang marinig tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, what did they do? Tinukso siya at kinipya. It's in Acts chapter 17, verse 32. Why? Kasi para sa kanila, sobra na yun para paniwalaan. Sinabi ni Jesus sa mga Sadducees na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, sa resurrection. Sabi ni Jesus, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. And if we know the almighty power of God, ang Diyos na lumikha ng lahat mula sa wala, hindi mahirap paniwalaan that the same Almighty God is able to gather our dust and to restore our bodies to life, na kaya niyang tipunin muli ang ating mga alabok at ibalik ang ating katawan sa buhay." Kapag natutulog ang isang tao, hindi siya nawawala. Kapag natutulog ang isang tao, inaasahan mo gigising siya. Kaya ginamit ang larawan ng sleep para sa mga patay. Dahil hindi nawawala ang kanilang katawan. Hindi ito nagalako magpakailanman. Natutulog lamang ang kanilang katawan hanggang sa dumating ang oras ng muling pagkabuhay. Anumang uri ng libingan ang kinaroroonan natin, sapagkat kahit ang dagat, kailangan ibalik ang mga pataan na nasa loob nito. You can see that in Revelation chapter 20, verse 15. Opo, iniingatan sa mga kamay ni Kristo ang alabok ng ating katawan. Siya nagbilang ng bawat hibla ng buhok mo, ay siya ring magtitipon ng iyong alabok. Pero bumalik tayo sa usapin ng ating mga kaluluwa. We have tackled about our bodies. Now let's talk about our souls. Nababasa natin na si Abraham, Isaac, at Jacob are not dead. They live. At buhay sila para sa Diyos. Pansinin niyo kung paano ito i-record sa Luke chapter 20. Una, pinaalala ni Jesus sa mga Sadducees na pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac at ni Jacob. At pagkatapos sinabi niya, God is not the God of the dead, but of the living, for all live to Him. Sinabi ni Jesus, hindi patay si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Buhay sila. At dinagdag pa niya na buhay sila para sa Diyos. They all live to Him. Ang mabuhay para sa Diyos ay nangangahulugang ituon ang kanyang buong buhay sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin,
Abraham, Isaac, and Jacob are presently seeking God's glory by their walk of life. Buhay sila para sa Kanya, sa Diyos. Gumawa ang Diyos ang tipan ng covenant kay Abraham, Isaac, at Jacob upang maging Diyos nila. Kaya hindi sila patay, kundi sila yung mabuhay. Sapagkat ang tipan o ang covenant na ginawa ng Diyos sa kanila is that they may live in covenant communion with Him. At ang pakikipag-ugnayan iyon mismo ang buhay. Ang covenant communion na iyon, ang buhay at malapit na relasyon sa Panginoon, ang pinaka-sentro ng covenant. Kung may tipan or kung may covenant ang Diyos sa kanila, then He is by definition in covenant communion with them, at sila naman then with Him. But sila ay namumuhay kasama siya at para sa Kanya. Kaya hindi patay sina Abraham, Isaac at Jacob. Hindi natutulog, they're not asleep. Hindi walang malay, they're not unconscious. But they are in a true covenant communion with God. Sinabi ni Kristo, whoever lives and believes in me shall never die. Kapag namatay ang isang believer, nagpapatuloy siyang mabuhay. Mga minamahal, kapag huminga tayo ng uling hininga, when we breathe out our last breath here on this earth, at dinala ang ating mga katawan sa libingan, when our body is carried to the grave, kasama ni Kristo ang ating mga kaluluwa. Nakita natin kung ano ang ibig sabihin nito. We are immediately in paradise, in the very presence of God's glory, and actively reigning with Christ. Nabubuhay para sa Diyos hanggang sa araw ng muling pagkabuhay ng ating mga katawan. Si Kristo mismo ang naging guarantee ng buhay na pakikipag-ugnayan sa Diyos, or living in communion with God. Siya mismo yung guarantee nun. Tinatakan niya ang covenant ng kanyang sariling dugo. Siya ang buhay, He, the life itself, ang mismong muling pagkabuhay, at ang buhay is the resurrection and the life. Hindi mamamatay ang sinumang sumasampalataya kay Jesus, kundi magpapatuloy na mabuhay kasama ang Diyos at para sa Diyos. And this is a great comfort. Napakalaking comfort nito na pagkatapos ng buhay na ito, after our life here on this earth, we are immediately, agad tayong papasok sa kaluwalhatian ni Kristo. At makikita natin ang kanyang mukha. At gayon pa man, hindi pa iyon ang kaganapan, hindi pa yun yung consummation ng ating kaligtasan. We wait, there's more. There's already but not yet there. Darating ang kaganapan sa muling pagdating ni Kristo. Sa langit, sa araw na yun, the last enemy, ang huling kaaway, death, will be swallowed up in victory. And now, we go to our second point. The gospel of the resurrection. All of history is moving towards the climax of Christ's coming. Sa araw na yon, aabot sa complete and perfect fulfillment ang lahat ng covenant promises ng Diyos. Ito ang one great event na pinangahawakan ng ating hope, ng ating pag-asa. And what's that? Ang araw ng pagdating ni Kristo. He will come in the clouds of heaven, visibly, publicly, and in great power. Sa araw na yon, mahahayag ang kapuspusan or fullness
ng kaluwalhatian ni Kristo, ng glory ni Christ. Kaya nga tinatawag din ang kanyang araw ng pagbabalik, ng kanyang pagdating na the day of His revelation. And what we are doing, we are eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Sa araw na yon, His glory will be revealed. Ibig sabihin, hindi pa natin lubos na makikita ang kapuspusan or fullness ng glory ni Christ hanggang sa araw na yon. Then, when that day comes, it will be revealed. Doon ito ganap na mahahayag. Doon natin siya makikita kung sino talaga siya sa kanyang walang hanggang kadakilaan. Infinite greatness. Doon natin siya makikita in His infinite greatness at karangalan, majesty. Sa araw na yon, His glory will be revealed to the full. At dahil doon, dahil dito, nananabik tayo, we are eager for that day, para sa araw na yon. Una sa lahat, for what? Para sa kanyang kapulihan, for His praise. Dahil hinahangad natin ang kanyang kaluwalhatian. Pero pangalawa, nananabik din tayo para sa ating sariling kapakanan. Dahil sa araw na yon, because on that day, when Christ's glory will be revealed in full, we will also share in His glory. Sa araw na yon, ang araw ng kanyang pagdating, bubuhayin niya ang mga patay. Then He will sit as the judge of the living and the dead. Doon, tatanggap ang bawat isa ng gantimpala ayon sa kanyang mga gawa. Doon niya dudurugin ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. At luluhod ang bawat tuhod at kikilalanin ng bawat dila na si Yesu Kristo, ang Panginoon. At doon, sa dakilang araw na yon, kung saan mahahayag ang kaluwalhatian ni Kristo, the last enemy, death, will be swallowed up in victory. At kahit agad na tayo pinukuha pagkatapos ng buhay na ito upang makasama si Kristo, the final and full glory waits for the day of Christ's coming. Naghihintay para pa rin sa araw ng pagdating ni Kristo ang ganap at lubos na kaluwalhatian na hinihintay natin. And make no mistake, the separation of the body and soul is not good. Bunga ito ng kasalanan at kamatayan. Our perfect state is not in the soul without a body, kundi our perfect state ay ang kaluluwang muling iuugnay or being united sa isang nilawalhating or glorified body. That's where our perfect state is. Oo, ang consummation ng ating salvation waits for the day of resurrection. Ipinapayag natin dito sa Lord's Day 22 that this, my flesh, shall be raised by the power of Christ. Bubuhayin tayo muli with the very same body na ginamit natin dito sa lupa. At sa isang iglap, sa isang mata, ang ating mga katawan, yes, this very flesh of ours or very flesh of mine will be changed and become incorruptible. Hindi na mamamatay at gagawing kawangis ng maluwalhating katawan ni Kristo. Nasa atin yun. The body is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in a name in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Note the continuity. It is the same body which is sown in corruption.
yun din yung mismong katawan na magiging incorruptible. Yun din ang katawan na sown in dishonor that will be raised in glory. At iyon din ang katawan na sown in weakness ang siya bubuhayin muli sa kapangyarihan. Kasabay nito, there is also a change. Ang katawang nasisira becomes incorruptible. Ang katawang disgraced is made glorious. Nagiging malakas ang mahina. Kaya nga, ito pa rin, my very own flesh, but glorified. We will read this also in Philippians chapter 3, verse 21. Babaguhin ng ating tagapagligtas na si Kristo ang ating lowly body upang maging kawangis ng kanyang glorified body. Kung gusto mong magkaroon ng idea tungkol sa kalwalatian ng katawan ni Kristo or ng glorified body ni Christ, consider the vision which the Apostle John speaks about Christ in heaven. Of course, it is a vision described in symbolic language, but the glory of Christ was so great and overwhelming that John, when he saw Christ, fell at his feet as dead. Na bumagsak si Juan sa kanyang paanan na parang patay. That's in Revelation chapter 1, verse 17. Christ is no longer the humiliated man of Gethsemane. Umakyat siya sa right hand of God at nababalutan ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi na niya nararanasan ang kahinaan ng isang hinamak na katawan. Wala nang uhaw o pagod. Wala nang sakit o kirot. Tumanggap si Jesus ng isang katawan that radiates the glory of God. Oo, He was raised with the very same body that hung on the cross. Makikita pa rin sa kanyang katawan ang mga bakas ng pako at ng sibat sa kanyang tagiliran pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. And yet, it was at the same time a body that became incorruptible and immortal. And this is the promise. We will be raised after the pattern of Christ. Gaya ng binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15. We will be like the heavenly man, Christ. Tatanggap tayo ng katawan na magiging kawangis ng kanyang glorified body. And now, when the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 15, natatanggap tayo ng spiritual body, which is in verse 44, hindi ibig sabihin na magiging physical o material ang ating katawan. Sa halip, it contrasts spiritual with natural. Mahina at may kahihiyan ang natural na katawan natin. Magiging makapangyarihan at malwalhati ang spiritual na katawan. Puspos, pinamumunuan, at pinalalakas ng Espiritu Santo. At nang sabihin ni Apostol Pablo that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God in verse 50, hindi ibig sabihin na hindi tayo magkakaroon ng pisikal na katawan. Ang flesh and blood in that context is talking about our corruptible flesh and blood. Hindi makakapasok sa kaharian ang ating mortal na laman. Kailangan muna itong baguhin. Kaya nga, this lowly and humble body of ours na tinitirahan natin ngayon, na inihahasik sa kahinaan, corruption, kahihiyan,
will be raised bilang isang makapangyarihan, malulhati at ganap na banal na katawan. Mga minamahal, kapag bumibisita tayo sa Fair Haven, ano to, isa tong retirement house sa Western Australia or sa atin sa Pilipinas, perhaps we're more familiar with the Home for the Aged. Yung retirement home ng mga parents na hindi na inalagaan ng kanilang mga anak. When we visit those kind of places, we will see, or makikita natin, at katawan ng tao is being run down by age, karamdaman. Kapag nasasaksihan natin ang kahihiyan ng ganitong katawan, how comforting it is na malaman na itong mismong mga katawang ito na nangihina, nagkakaroon ng sakit, will be raised in glory and perfection. And what a comfort kapag nakatayo ka sa tabi ng libingan upang ilibing ang isang mahal sa buhay. How comforting is this to think that when we are standing beside ng isang mahalan sa buhay habang siya'y nililibing, na malaman na muling mabubuksan ang libingan na iyon, na ang iyong minamahal will be raised in glory. And what a comfort to know kapag nararamdaman natin na kumikilos na sa ating mga katawan ang kamatayan. Na malaman, it's a great comfort to know na hindi yun ang katapusan. Brothers and sisters, ang ating kaligtasan kay Kristo, it includes the salvation and restoration of our body. Kay Kristo rin ang ating mga katawan at gagawing kawangis ng kanyang glorious body. The comfort extends also further into all eternity. And for our last point, the gospel of eternal life. Lampas anumang kaya natin isipin ng eternal glory na inihahanda ng Diyos para sa atin. We confess in Lord's Day 22, natatanggap tayo ng perfect blessedness. That such as no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man conceived. It's echoing the words of 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Yes, wala tayong detailed description ng kaluwalhati ang naghihintay sa atin. Pero sapat ang alam natin para mapatalon tayo sa kasayahan. That the Almighty God, ang manilikha ng langit at lupa, He adopted us in Jesus Christ upang maging Kanyang mga minamahal na mga anak. At nangakong Siya ang ating magiging Diyos. At ginawa tayo mga tagapagmana ng Kanyang walang hanggang malulhating kaharian. It is such a glorious gospel that we cannot even measure the depth and the width and the height of the love and the grace that we are receiving. At napakaganda ng Ebanghelyong ito. How great are the riches of God's mercy. Pupunasan ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang sakit. Yes, wala nang kasalanan at wala nang sumpa. Pagkakaroon tayo ng buhay na sagana, umaagos na parang malinaw na batis mula sa trono ng Diyos, magkakaroon ng eternal joy and peace
harmony at pag-ibig sa New Earth kung saan mananahan tayo, kung saan nananahan ang katuwiran. At ang Diyos mismo ang mananahan kasama natin, and He will be our God. Mga magulang at kapatid, this is no fairy tale. It is no exaggeration. Ito ang ebanghelyo ng katotohanan. Ito ang ebanghelyo ng complete and everlasting salvation sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And guess what? Taglay na natin ngayon ang kayamanan ito na hindi susukat. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. We confess in question number 58. Since I may now already feel in my heart the beginning of eternal joy, I shall after this life possess perfect blessedness. Now, what does it mean when we confess that? Do we now base our faith on a feeling in our heart? Natiyak tayo sa buhay na walang hanggan dahil may nararamdaman tayo kagalakan sa ating mga puso. Yun ba yung dahilan kung bakit tayo? Diba? Tiyak sa buhay ng walang hanggan? No! It is the other way around. The joy we feel and experience in our heart is the fruit of the faith that God bestows upon us. Nakatayo tayo sa malinaw na ipinahayag na mga pangako ng salita ng Diyos, ang ating pananampalataya. Ang kagalakan na nararamdaman natin sa ating puso, the joy that we experience, which we experience when we believe God's promises, sa pamamagitan ng pananampalataya, meron na tayong tiyak, or meron na tayong patikim, foretaste ng heavenly joy. By faith, pinupuno ng Diyos ang ating puso ng kagalakan at kapayapaan kapag sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu, Kanyang pinagtitibay ang pananampalataya sa ating puso upang paniwalaan ang Ebanghelyo nito. When we believe this gospel, we rejoice. Tayo nagagalak. At kapag nagagalak tayo kay Kristo, natitikman na natin, we are having that foretaste ang makalangit na kagalakang naghihintay sa atin. Huwag tayo maghanap ng isang pakiramdam sa ating puso para malaman kung meron tayong buhay na walang hanggan. Let us cling to the sure and revealed promises which God proclaims to us this afternoon. Believe the gospel, rejoice in it. At dapat din natin pansinin ang words kung saan natatapos ang verse day 22. We shall possess a perfect blessedness. A blessedness in which to praise God forever. At yun ang layunin ng ating kaligtasan. That we may praise God forever. We are saved from sin upang mamuhay tayo sa Diyos. Mamuhay para sa Diyos. We are saved upang luwalhatiin ang Diyos sa isang bagong buhay ng pagsunod, obedience, at purihin siya sa buong buhay natin for all eternity. Also, our salvation is not man-centered, but God-centered. Paulit-ulit natin itong binibigyan din sa mga nakaraang pangangaral. Kaya hindi natin kailangan ulitin pa. We are saved for the sake of God's glory. He saved us to the praise of the glory of His grace, Ephesians chapter 1 verse 6. That we should be to the praise of His glory. It's echoed in Ephesians chapter 1 verse 12. And dear brothers and sisters,
Ano ngayon ang practical na kahulugan ng gospel na ito? Kapag pinaniniwalaan natin ang mga promises na ito, which have been sealed by the blood of Jesus Christ, if we are believing these promises of eternal life in Jesus Christ, then this gospel changes your whole life. By the powerful working of the Holy Spirit, itinatayo tayo ng Ebanghelyo ito sa bagong buhay para sa Diyos. Believing this gospel, hindi na posible na buhay para sa panandaliang kaligayahan ng mundong ito. Our heart is now where our treasure is. By believing these gospels at ang mga pangakong ito, pinalalaya tayo mula sa isang walang saysay na buhay na nagtatapos sa kamatayan. Sa paniniwala sa Ebanghelyong ito, we are now able to abound in the work of the Lord Jesus Christ. The dead shall be raised, we shall live because Christ lives. At tayo maghahari magpakailanman sapagkat si Kristo, our head, reigns forever. God is not the God of the dead. He is the God of who lives. Kundi siya ang Diyos ng mga buhay. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, that God, this God, now becomes our God. Let us all bow down and pray. Our Heavenly Father, we thank you for the gospel of complete and everlasting salvation through our Lord Jesus Christ. Thank you that our perfect state is not a soul without a body, but that one day our soul will be united to a glorified body. Thank you that the consummation of our salvation awaits the day of the resurrection. Father, forgive us for the times that we have lived our lives in this world for our own sake and not for your glory, despite you saving us. Forgive us for the words we speak that do not honor you, for the thoughts that are corrupted and dishonorable, and for the actions that are selfish and driven by self-gratification. We ask that, as we have heard through the preaching of your word, you would be gracious to us and grant us the strength that we need to believe and live out this gospel. Teach us to rejoice in your promises, including the glorification of our corrupted bodies. Help us to cling to the sure and revealed promises you proclaim to us this afternoon, that we are with Christ, that we have the gospel of the resurrection and the gospel of eternal life. Cause us to no longer live for the fleeting pleasures of this world, for our heart is where our treasure is. Grant that by believing these promises, we may be set free from a life of vanity that ends in death, that by believing this gospel, make us abound in the work of the Lord, for the dead shall be raised, and we shall live because Christ lives. And we shall reign forever, for our Christ, our head, reigns forever. For you are not the God of the dead, but God of the living. And through our Lord Jesus Christ, you have become our God. This we pray and ask in the name of your Son, our Lord, Jesus Christ. Amen.